wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Tatlong tulog na lang at bagong taon na. Pero bago pa natin harapin ang 2013, muli nating sariwain ang ilan sa mga kwentong nagpaantig sa ating mga puso nitong taon. Isa na marahil sa pinakamalapit sa puso namin ang mga kabataan. Kaya naman sa tuwing makakatanggap kami ng mga liham mula sa kanila, ang mga wish nila ay sinusubukan naming tuparin upang walang mabigo na pasilip. At sa ating paglingon sa nagdaang taon, dalawa ang kwento na labis naming hinangaan. Sa paglalakbay na ito, sama-sama naming tutuklasin ang kwento ng isang nakakubling paraiso. Isang paraiso kung saan nananahan daw ang mga perpektong alon para sa surfing. Isang paraiso na nagsisilbing kanlungan ng mga Colo Boys. Ito ay isang grupo ng mga batang surfer na sila mismo ang gumagawa at lumililok ng kanilang mga surfboard mula sa isang punong kahoy. Pero kung sa mahabang panahon ay nakakubli sa mata ng karamihan ang isla, ano ang mga istoryang naghihintay na maiahon sa aming paglusong sa mga... At tingnan mo, may mga surfer na, mga kids. Wow, yan ang hindi ko na-expect. Ang dami nila, mga grom. Mababata pa ng mga surfer dito. Parang ang cute nila eh. Parang sino tong malilit na to? Tapos ba't kanyan kahoy yung mga surfboard nila? Parang ang saya din na welcome kami na ganyan. Sadyang walang kapantay ang kagandahang handog ng isla sa mga bumibisita rito. Mistulang langit sa lupa para sa mga bagong dayo. Pero sa isang banda, may panaghoyang isla na matagal nang hindi pinakikinggan. Suliraning walang nagmalasakit na ituwid. Ito ang kaisa-isang eskwelahan sa buong isla. Karamihan sa mga taga rito, elementarya lang ang natapos. Bihira sa mga magulang dito ang naghahangad na patungtungin pa ang mga anak sa high school. Papaano, nasa bayan pa ang pinakamalapit na mataas na paaralan. Mabigat na raw para sa kanila ang pamasahe sa bangka araw-araw o mangupahan ng bahay sa bayan. Maestro. Teacher? Gusto mo maging teacher? Bakit gusto mo maging teacher? Para maturuan ko yung bata. Oo. Bakit gusto mo makatapos? Pangarap ko lang dahil para makatulong ako sa mga magulang para hindi na sila maghirap. Nagmistulam ang inanod ng alon ang pangarap ng mga kabataan ng Ayoke na makapagtapos ng pag-aaral. Tila sa alon din sila nakakapit para kahit papano'y magkaroon ng kulay ang kapalarang naghihintay sa mga taga-isla ng Ayoke. Wish ko lang. Wow! From wish ko lang. Walang sinayang na oras sina Paulo at Rosie kaya kasama ang buong komunidad, nagtulong-tulong na silang buhati ng aming mga dalang regalo. Mapabata, matanda, excited sa pag-aayos ng mga bagong gamit at libro para sa kanilang eskwelahan. At wala pang isang oras. Okay, mga kids, ito na yung Ayoke Island Elementary School. Yeah. Mula sa wish ko lang. Yung mga bigay nyo ngayon, talagang malaki talaga ang maitulong. Kaya maraming salamat dahil natutugunan po ang aming mga pangailangan dito. Isa pang magandang balita ang hatid ng aming unang bisita. Balak po namin na magtayo dito ng Community Learning Center intended for that purpose para sa mga out-of-school youths and adults na tinutulungan namin para makapagpatuloy sa pag-aaral. Importante namin na yung makatulong sa amin at yung mga anak namin na makapagtapos at mayroong anak namin na makapunta sa mga enlightened nasa.
wagas na pasasalamat at ngiti na ang aming natanggap sa mga residente sa mga naunang regalo. Pero tiyak, lalo silang magagalak sa aming susunod na sorpresa. Isang bagong bangkang demotor ang tiyak na magagamit nyo pa sa inyong mga pangangailangan sa isla. Ito magamit ito sa yung mag-aaral ng patung pang high school at may mga bata na patungo sa bayan at kailangan ito kung may emergency. Matapos makipagtampisaw sa Colo Boys ng Katilan, ang mga kabataan naman sa kabundukan ng Kalinga ang sunod naming binigyan ng kalinga. Sa matayog na lalawigan ng Kalinga, patatagpuan ang bayan ng Tinglayan. At isa sa mga natatanging barangay nito ay ang payak na puok ng Buskalan. Sa pagdalo ng programa namin dito, nakilala namin ang isang komunidad na malalim ang pinag-ugatan ng kultura at tradisyon. Subalit, unti-unti na ring naghahangad na makasabay ang natitirang salinlahi sa takbo ng mundo sa labas ng kabundukan. Sa isang tribong nagsisilbing tulay sa nakaraan, anong uri ng hinaharap kaya ang maaari nilang matanaw? Tahimik na barangay ay pinukaw ng Haring Araw. Ngayon ang umpisa ng pagbabalik eskwela ng anak ng mga katutubong butbut ng Buskalan. Hindi uso sa mga mag-aaral dito ang magbitbit ng bag. Kung hindi isang notebook, madalas pumapasok sila ng walang gamit. Umpisa nang nagdadatingan ang mga estudyante ng grade 5 at grade 6 sa kanilang matayog na silid-aralan. Si Bengbeng ay mag-aaral ngayon sa grade 5. Sumama kami sa unang araw niya sa pagpasok. Mula sa barangay, dumaraan sila sa gilid ng bundok at mga palayan para lang pumasok sa paaralan. Hindi maikakailang delikado rin ang dinadaanan nila, lalo na sa mga makikitid na bahagi na nasa gilid na ng malalim na bangin. Matapos ang 30 minutong pag-akyat, narating din na Bengbeng ang kanilang classroom. Hindi matatawaran ang tiyaga at sipag ng mga mag-aaral tulad ni Bengbeng kung araw-araw tinatahak nila ang mahabang daan patungo rito. Kadalasan mo nahihirapan talaga, ma'am. Kasi tingnan mo naman yung layo dyan. Ano naman po, ma'am. Pero gusto naman po nilang mag-aral, wala namang choice, ma'am. Wala namang ibang ano dyan, ibang building. Kaya dito na lang po muna, ma'am. Maya-maya nang kailangan na magsulat, tila nagkakagulo sa likod ng silid. Pinaliwanag ni Teacher Cynthia ang aming nakita. Ma'am, yun pong pumunta kanina, yun po, sila po yung mga naghahanap ng mga notebook, yung mga leaves po na hindi pa po nagagamit. Yun po yung gagamit nila pansamantala sa mga activities nila, ma'am. Naghihiraman po naman po silang yung mga iba, may mga lapis na hindi pa nagagamit. Pwede naman po nilang ipahiram sa mga iba. Pero yung mga iba naman, pwede naman po nilang ibigay sa mga talagang wala. Kinahaponan, bumagsak ang malakas na ulan habang nasa klase pa ang mga mag-aaral. Unang araw pa lang, pero tila walang katapusan ang buhos ng mga problema ng mga katutubong mag-aaral. Samantala sa bayan ng Bugnay, may parating na mga truck nakikipagtuo sa kalikasan upang mahatid ang hinahangad naming kasagutan sa kinabukasan ng mga bata ng Buskalan. Habang nasa klase ang ilang mag-aaral ni Teacher Glory, inumpisahan na namin maisakatuparan ang aming misyon sa kanilang barangay. Ang paghahatid ng tulong balik eskwela para sa paaralan ng Buskalan. Inabot ng halos 4 na oras para may akyat ang lahat ng aming regalo para sa mga batang mag-aaral.
Sa pasikot-sikot na daan sa gitna ng mga kabahayan, bit-bit ng aming mga kasamahan ang mga gamit sa bulwagan sa labas ng mga silid ng grade 1 at 2. Tila na-excite ang mga estudyante nang makita ang mga bagong upuan. Kaya pinalabas na namin sila kasama ang 3 guro na naroon ngayon. Ipinaliwanag namin sa punong guro na ang paaralan ng Buskalan ay tampok ngayon sa Wish Ko Lang at ang mga gamit ay para sa kanilang mga estudyante. Ma'am, maraming salamat po sa mga gamit na binigay ninyo sa amin. Sa lahat-lahat, maraming salamat. Halos lahat ng mga bata, kanya-kanyang upo na sa mga bagong silya at wala na atang balak umalis sa kinalalagyan. Inumpisahan na ng aming grupo ang pagtipon ng mga regalong notebook, papel at bag para sa mga bata. Sa wakas, kumpleto na ang notebook para sa lahat ng subject ni Bengbeng sa grade 5. Maraming salamat. Ang dating mga lalagyan, ngayon, nasidlan na ng mga bagong textbook at iba pang libro na magsisilbing gabay sa kanilang mga leksyon. Ngayon, ang bawat katutubong mag-aaral ay may sariling libro, sariling kwaderno at sariling panulat. Kung iisipin, para sa mga naninirahan sa mga syudad, napakadali lamang ang bumisita sa tindahan o kaya mall para bilhin ang mga ito. Samantalang milya-milyang pagod ang kailangang bagtasin para lang magkaroon nito ang isang bata sa Buskalan. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, si Milet lang nagtiyaga sa akin. Kasi siguro kung wala siya, baka namatay na ako. When I feel like urinating, mga ganun, yung mga personal ko. Pinaliliguan niya ako, ganyan. Wish ko lang. Ang mga guro raw ang ating pangalawang magulang. Tungkulin nila ang magbahagi ng kaalaman at maggabay. Pero, papaano kung sila naman ang napilay sa buhay? May mga estudyante pa rin kayang magtataas ng kamay para umalalay? Dekada 60 nang sumabak sa mga bulwagan na teatro ang nooy theater actress na si Miss Jeannie. It's uplifting, yung parang pagkatapos ng isang palabas, ang saya-saya mo ba? It's so fulfilling. Gumanap siya noon sa di mabilang na palabas. Ilan lamang sa mga ito ay ang Aling Poleng, taga sa panahon, Hedda Gabler at larawan ng Pilipino. At dahil sa husay sa pag-arte, narating din niya ang iba't ibang bansa upang magtanghal kasamang ilan sa mga batikan nating artista. I had the good fortune na nagpunta ako sa Canada. Habang ginagawa nila yon, kulang pa ng isang tao dun sa play. Until they called me up, magta-travel tayo all over Canada. Sabing ganun, I will bring sarsuela paglipas ng dilim. Gumanap din siya bilang isang guro sa totoong buhay at nagturo sa loob ng mahigit 3 dekada. Pag nagtuturo ako, because it's drama, no? Siyempre maraming interesado kung ano ba ginagawa niyo dyan or something. Basta klasiko, punong-puno ng nanonood. Hindi mawari ni Miss Jeannie ang kanyang buhay kung wala ang kaibigang si Milet. Sa kada araw ng kalendaryo, walang sawang pagsisilbi ang inihahandog nito ng buong puso. Si Milet lang nagtiyaga sa akin. Siguro kung wala siya, baka namatay na ako.
Kasi nakadepende ako sa kanya. Pati when I feel like urinating, mga ganun, yung mga personal ko, pinaliliguan niya ako, ganyan. What every tourist knows about the Philippines. May pagtatanghal na inihanda ang Theater Guild ng FEU. At dito namin dinala si Miss Jeannie, kasama sina Adrian, Ellie at Milet. Isinunod na naming ipinakita ang isang video presentation. That's elegado. That's me. Lino broken me. Ay, hindi ko inaasahan niya. Labis din ang tuwa kay Adrian na nagpahatid sa amin ng kwento ng dating guro. Whenever I would call her and visit her, she would say that I'm blessed with your presence, you lift me up, you've been helping me out. But then, in fact, it's the other way around. She's the one who's giving us so much inspiration and strength, and we love you. Thank you. Isang reunion ang aming inihanda. O Miss Jeannie, inibitan namin dito sa FEU ang mga dati niyong estudyante. Dumating din ang mga dating katrabaho ni Miss Jeannie sa naturang paaralan. Hi! Rusty! Long time no see. Bukod sa mga dating estudyante at katrabaho, naririto rin ang mga artista na minsan niyang nakatrabaho. Dumating sina Irma Adlawan, Bembol Rocco, at Nanding Josef. Laking tuwa ni Miss Jeannie nang muling makadaupang palad ang mga kaibigan sa teatro at pelikula. Sa kasayahan ko, umiyak ako. Pagkatapos ng kamustahan, inihandog ng CCP at FEU ang mga sertipiko ng pagkilala para sa batikang artista sa teatro. Iginawad na rin namin ang tseke ng aming tulong pinansyal para kay Miss Jeannie. At siyempre, may kaunting supplies din para sa ating bida. Sana tumagal pa yung ganitong pagsasama, magkakaibigan. Hindi na estudyante-professor ang relasyon, kundi magkakaibigan na. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Parang Dolphy, alam ko ikaw ay kinuha na ni Lord. Siguro naman sa kabaitan mong yan tuloy-tuloy ka na sa langit. Wala nang sasagabal sa'yo. hindi ko malilimutan ang unang beses na nagkasama kami ni Mang Dolphy sa aming programa. Nang paunlakan kami at imbitahan ng Comedy King sa kanyang mismong tahanan para pagbigyan ang wish ng isang dati niyang kasamahan sa teatro. Tangi kong pag-ibig. My one and true love, yun ang sabi mo. Ay minsan lamang. Is once upon a time. Ngunit ang iyong akala. But your understanding ay hindi tunay. Is true and false. Isang simple at nakatutuwang kaibigan ang humarap sa amin ng araw na yun. Bagay na lalong nagpaigting sa aking paghanga sa King of Comedy. Dalawang pamilyar na muka ang lumalarawan sa mundong ating ginagalawan. Isang nakatawa at isang lumuluha. Minsan, mabigat man sa ating kalooban, kailangan nating suotin ang pangalawang maskara. Matapos kasi ang 6 na dekada na nakatama natin siya, dumating ng panahon na siya'y namaalam na.
Paano ko maipapaalam sa kanya na napakalaking pinto ang kanyang binuksan para sa tulad naming hanap buhay din ang magpatawa? Pinipiga ko ang aking utak. Kinakato ko ang aking damdamin. Pero pawang mga simpleng kataga ang nais bigkasin ng aking bibig. Maraming salamat, Mang Dolphy. Kung ang mga taong nakapanood kay Dolphy, napatawa niya. Naku, lalo na siguro yung mga tao mismo taga-industriya na nakasama niya. Parin Dolphy, alam ko ikaw ay kinuha na ni Lord. Siguro naman sa kabaitan mo yan tuloy-tuloy ka na sa langit. Wala nang sasagabal sa'yo. Tito Dolphy, hindi ka mawawalay sa aming alaala, sa aming puso, sa puso ng lahat ng mga nagmahal sa'yo sa industriyang ito. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat kay Dad, kay Daddy, sa tulong mo. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin na nakasama ko kayo sa pelikula. Isang malaking bagay yon para sa akin na hindi ko makakalimutan pang habang buhay. But tuluyan ko ipagmamalaki. I can always be proud of that. Hindi ko makakalimutan ang mga sinabi mo sa isang interview nila sa'yo sa telebisyon. Sabi mo, hindi ko kayo lahat iiwan. Kapag nawala na ako, pindot niyo lang ang play at muli tayong magkakasama at magtatawanan. Kaya kahit nagluluksa ang buong Pilipinas ngayon, nakangiti ako sa tuwing naalala ko ang sinabi mo. At kaming mga iniwan mo dito sa lupa, nangangako namang ipagpapatuloy ang iyong sinimulan. Ang maging hugutan ng lakas at inspirasyon ang kaligayahan ng mga manonood. Ang paglalagay ng ngiti sa bawat Pilipino, hindi na lamang isang hanap buhay ngayon, kundi isang misyon. Dahil kahit pagbalik-balik man ng mundo, hindi ka na mabubura sa isip at puso ng bawat Pilipino. Dahil ikaw ang nag-iisang Dolphy. Maraming salamat. Alam. Sa aming pagbabalik, ang mga nakahihindik na trahedyang naranasan ng ilan nating kababayan. Paano nga ba nabago ang kanilang mga buhay? Naging puno man ng pagsubok at nakatikim man ng kabiguan, may mga pangyayari namang nagpatibay sa atin. Dahil hanggat may bukas, may pagkakataon para bumangon. Lalo na kung paiiralin natin ang pagtulong at pakikipagkapwa. Kapag ang tao ay hinahamon ng kalikasan, ano ba ang kakayahan niya para lumaban? Umpisa pa lang ng 2012, nayanig ang katatagan ng ating mga kababayan sa Negros Oriental. Agad tumulak ang aming grupo sa Visayas, partikular sa Negros Oriental, dahil isa ito sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol. 3 oras ang aming binyahe patungong La Libertad. Doon daw kasi ay may halos 70 pamilya ang nabiktima ng lindol.
Nasira ang mga water pipe ng lugar, kaya ang mga residente walang magawa kundi mag-abang ng rasyong tubig. Halos makalbo ang bundok at nilamo ng gumuhong lupa ang mga bahay. Pero kung nakakapanlumong makita ang mga bahay na nasira, mas nakalulungkot isipin ang mga buhay na nakitil dahil sa lindol. Sa ngayon, isa lang ang panawagan ng mga taga rito. Paano kami magsimula nito? Wala naman kaming natira sa ano namin. Walang pera, bahay, kain. Hindi namin alam kung kailan magsimula. Dahil sa kalulus-lunos na nangyari sa Sitio La Libertad, sinikap ng aming grupo na mabalikan muli ang lugar. At sa pagkakataong ito, bit-bit na namin ang aming alay para sa mga residente. Siniguro na rin namin na kahit papano, muling magliliyab ang pag-asa ng mga residente. Isa sa pangunahing misyon namin ay mapukaw ang pagkauhaw ng mga taga-La Libertad na ilang araw nang walang mainom na tubig. Salamat, sir. Salamat kayo po. Alternate tayo doon sa Nakakabusog na mga ngiti naman ang ibinigay ng mga chikiting sa aming dalang pagkain. Salamat ninyong tanan, nakatabang yun mo kaiga ko na mo. Sa ginanani among kahimtang diri sa among barangay. Salamat ka ninyo, mama, sir. Salamat ninyo tanan. May mga kandila rin para kahit papano'y makapagbigay liwanag habang hindi pa naibabalik ang kuryente sa lugar. At hindi lang pansamantalang pailaw ang handog namin dahil nagdala rin kami ng generator. Mapa-cellphone o flashlight, libreng charge na rito. Kaya ngayon, pwede na rin nilang makontak ang mga kamag-anak na nasa ibang lugar upang ipaalam ang kanilang kalagayan. Samantala sa Iligan City naman, sa komunidad ng mga biktima ng Bagyong Sendong, may ilan pang pamilya na nagsisikap makabangon. Pero hindi lahat ay nakakausap. May ilan pa ring hindi makaahon sa problemang dinulot at iniwan ng bagyo. Isa na nga rito si Honey. Kung karamihan sa mga residente na wala ng tirahan, siya mas matindi ang naging kawalan. Yung mga magulang ko po, tsaka dalawang nakakatanda kong kapatid at saka yung sister-in-law tsaka pamangkin ko po na 6 months. Hindi po sila nakita, hindi po namin nakita yung bangkay nila. Missing po sila lahat. Ang dalawang nakababatang kapatid na sina Heidi at RJ lang ang nakaligtas kasama ni Honey. At hanggang ngayon ay hindi pa nila natatagpuan ang kanilang mga magulang at mga kapatid. Hindi ko po inaasahan na mawala po sila. Mahirap po maging ina at saka tatay. Lalong-lalo na po maliliit pa yung kapatid ko. Maaga pa lang, sinundo na namin ang magkakapatid na sina Honey, Heidi at RJ. Mula Iligan City, bumiyahe kami papuntang Cagayan de Oro at ang first stop, dito muna sa isang mall. Sina Heidi at RJ halos mataranta kung ano ang unang gagawin. Mula kasi nang maganap ang trahedya, ngayon lang daw sila nakapamasyal na magkakapatid. Ngayon na araw po, naibalik po yung mga ngiti nila. Sobra po. Habang tinitingnan ko po sila, iniisip ko na parang
parang kasama lang namin yung pamilya ko na nagkatuwaan. Awat na RJ! Tiyak dito sa susunod nating pupuntahan, mapabalik ang sigla mo. Hindi na rin napigilang umiyak nina Heidi at RJ. Batid nila kasi ang sakripisyong ginagawa ng kanilang ate Honey para sa kanila. Itodo nyo na ang pamimili dahil sagot na namin ang iba pang laruan na gusto nyo. Minsan lang mapasaya yung mga kapatid ko. Kanina tuwang-tuwa po talaga sila. Sobra parang ayaw nga na nilang umuwi. Na sobrang saya nila. Nalilibang sila sa mga laruan doon. Sa tulong ng Rotary Club of Iligan, isa sina Honey sa napiling mailipat na ng tirahan ngayong buwan. Aming salamat sa tulong sa GMA. Salamat po. Lunurin man ng hagupit ng kalikasan ang ating mga kamag-anak o ibaon sa lupa ang mga pangarap na pinagsikapang mabuo. May bukas na laging gigising sa atin. May tulong na darating upang ang pag-asa ay muling magningas. Ang mahalaga, babangon at babangon din ang mga nakaligtas sa anumang hamon sa buhay. Sa aming pagbabalik, Police Inspector, eto na ang iyong cue. Salamat po. Sir. Di ba sabi ko babalik ako sa inyo? Hindi ko kasi alam na surprise pala. Naging tulay naman ang aming programa para mabalikan ni Police Senior Inspector June Abrazado ang taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. 3 o'clock in the morning po ngayon dito sa pier ng Piyudoran. Papunta po kami ngayon ng Masbate. Since nangyari yung trahedya, pangalawang beses pa lang ako pupunta dun sa babalik sa Masbate. Kalmado ang dagat nang bumalik si June sa lalawigan ng Masbate. Tila ipinaaalala nito ang malagim na trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang dating among si DILG Secretary Jessie Robredo at 2 piloto. Naunang nakarating ang grupo namin sa bahay ng mangingisdang si Joseph, ang sinasabing unang nakarating sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano nina Secretary Jessie Robredo. Siya rin ang taong sumagip sa nooy nag-aagaw buhay na pasaherong si June Abrazado. Sa mahigit 3 dekadang paghahanap buhay sa dagat ni Joseph, hindi raw niya inaasahang masasaksihan nila ng kanyang anak ang pagsadsad at tuluyang paglubog ng eroplano. Mababa po yung lipad niya, saka hindi po yung kaliwa po niya na makina, hindi po gumagana. Saka yun po ang nangyari. Hindi raw siya nagdalawang isip na tulungan ang isa sa mga pasaherong nakita niya sa crash site. Namumutla kasi siya kasi sa takot. Kasi pag nung nakita ko kasi siya, may mga dugo siya. Kaya hinila ko kagad siya, pinasakay ko sa bangka. Wala raw siyang kamalay-malay na kabilang pala sa mga biktima ng bumagsak na eroplano, si Secretary Jessie Robredo at ang kanyang kanang kamay na si Senior Inspector June Abrazado. Kaya't marami ang humanga at napabilib dahil sa ginawa niyang pagtulong sa kaisa-isang survivor ng trahedya. Natatangi ang araw na ito para kay Mang Joseph. Wala kasi siyang ideya sa totoong pakay ng aming pagbisita. Kaya kaagad naming tinipon ang buong mag-anak niya para ipapanood sa kanila ang isang espesyal na mensahe mula sa taong nais magpasalamat sa kanilang padre de pamilya. Magandang umaga sa iyo, Joseph.
Unahin ko na napakabuti mong tao, napakabuti mong asawa sa iyong may bahay, napakabuti mong ama sa iyong mga anak, at marami ka na rin ibang buhay na nailigtas. At sa pinangako ko sa iyo sa nung huli na gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Ito na yung pagkakataon na yun, Panginoon. Kaya pala. Kapon, tanong ako sa'yo, bakit napunta sa yung number namin? So, alam niyo ba kung ano yung wish ko lang? Anong nangyayari sa wish ko lang? Kasi yung wish ko lang, marami kasi natutulungan ng mga tao, ng mga mahirap. Mula din namin. Ang masasabi ko lang sa kanya, maraming salamat talaga sa tulong niya sa akin, saka sa pamilya ko, sa mga anak ko. Halos hindi makapaniwala ang mag-asawa na darating ang araw na ito sa kanila. Ay, sinurprise niyo kami kasi hindi namin alam yun. Kasi yan eh. Sayang lamang daw at wala si June dito sa Masbate para personal na pasalamatan ng mag-asawa. Pagdating namin sa harapan ng kampo, eto na ang sumunod na sumalubong sa ating bagong hero. Police Inspector, eto na ang iyong cue. Salamat po. Sir. Di ba sabi ko babalik ako sa inyo? Hindi ko kasi alam na surprise ko lang. Surprise tayo. Yung mga anak mo, kumusta? Nag-klase po yung iba. Akala kong babae pero lalaki pa. Kumpleto sila? Wala, pumasok yung dalawa sa kumpasyon. Pumasok. Nasaan si Vina? Yung asawa ko, matagal ka na gustong-gusto nga nito. Tingin po. Naging madamdamin ang pagkikita ng dalawa, lalo na para sa may bahay at mga magulang ni June. Bawat pagkakataon na nagkita kami ni Joseph, napakalaga sa akin kasi hindi lang sa bawat pagkakataon na nagkita kami, kundi habang buhay ko talaga i-treasure yung mga pagkakataon na nagkikita kami kasama ang kanyang pamilya. Kasi talaga mabuting tao to si Joseph eh. Kahit noon pa. Nangangako po kami na tutulong kami sa kanya sa abot ng aming makakaya. At very grateful kami sa taong ito na talagang kung wala siya, Diyos ko, kawawa kami ng anak ko. Kaya maraming salamat. Okay lang po yan. Dahil sa kanya hindi nabawasan yung aking mga anak. Kaya buong buhay namin itutulong namin sa pamilya niya. Salamat. Dito lamang lubos na unawaan ni Joseph na inilaan ang araw na ito para bigyang pagkilala ang ipinakita niyang pagmamalasakit sa nooy nag-aagaw buhay na pasahero ng bumagsak na eroplano. Nagmistulang nalunod daw si Joseph sa buhos ng mga biyaya ng araw na yon. Kaya itong si Mr. Good Samaritan agad hinanap ang kaibigan para pasalamatan. Nako Joseph, hindi mo talaga makikita si June dito. Alam mo ba kung bakit? Siya kasi ang personal na magde-deliver sa'yo ng bago mong tricycle na gagamitin mong pampasada. Sabi niya sa akin, pag magulo yung dagat, hindi niya magamit yung bangka niya. Sa Masbate, pag may bagyo, laging tinatamaan ng bagyo yan. So, kaya tricycle yung binigay natin sa kanya. Pagkakataon na rin ng dalawa ang araw na ito para balikan ang lugar kung saan sila unang nagkita. Hindi man daw malulunod sa alaala ang mapait na trahedya. Mistulang may marka na raw ang lugar na ito ng pangalawang buhay na ipinagkaloob kay June. I considered Masbate as my second birthplace. Kaya dun sa crash site ako specific na sa tingin ko dun ako panibagong na isinilang ulit. Yung mga bagay na kailangan mong harapin na imbis na ikatakot mo, dapat na ipasalamat mo pa. Kagaya ng crash site na doon sana ang aking naging huling hantungan pero ibang gusto ng Panginoon. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin yung iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako yung kapuso, Vicky Morales, at mula po sa Wish Ko Lang, binabati namin kayo ng mapayapa at masaganang bagong taon.